Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Espesyal ang araw na ito para sa akin sapagkat sa araw na ito, ipinagdiriwang ko ang aking 8 taon ng pagkapari. Dear brothers and sisters, please include me in your prayers. Please pray for more vocations in the priestly ministry. Ipanalangin niyo kami na sa kabila ng amin ding kahinaan at pagkakamali, ay magampanan pa rin namin ng may pagpapakumbaba at ng katapatan ang bukasyon na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos. Ramdam na ramdam natin yung kalagayan ng mga nasa pagbasa natin ngayon, ang mga Israelita at ng kitongin sa ating ibanghelyo ngayon. Ramdam natin yung pakiramdam na ikaw ay rejected, ikaw ay nabigo, ikaw ay talunan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng pagkatalo ng mga Israelita sa kanilang pakikipagdigmaan o pakikipaglaban sa mga Pelistio. At dito po narinig natin na sa kanilang pagkatalo, pagkabigo, na nasa kanila ang the Ark of the Covenant, ay yung mas nakakalungkot pa, nanakaw pa yung kanilang Ark of the Covenant na simbolo ng presensya ng Diyos. Parang dobleng pagkatalo ang kanilang naranasan. Durog na durog, talunan ang kanilang pakiramdam. Subalit, ito pa rin ay ating tinitingnan bilang salita ng Diyos. Sa ating ibanghelyo ngayon, narinig natin ang kwento ng isang kitongin. Ang isang kitongin ay napakamiserabling karanasan o kalagayan. Ito ay isang kalagayan na parang buhay ka pero patay ka. Patay ka socially and spiritually sa tingin ng tao. Socially, you are an outcast. A leper is an outcast. Kasi nakakadiri, nakakahawa, at nakakamatay ang sakit na ito. Spiritually, patay ang isang kitongin sapagkat ang tingin nila, ang kitongin, ang sakit ay isang kaparusahan ng Diyos sa kasalanan ng tao at ng kanyang mga ninuno. Kaya, durog na durog, rejected na rejected ito. At sa kabila nitong kanyang kalagayan, tinuturuan tayo ngayon ng napakagandang asal ng kitongin. At ang turo niya, una, lumapit sa Diyos. Sa pagkakataon na durog tayo, walang-wala tayo, kinamumuhuyan tayo, kinadidirian tayo, socially, o hindi tayo matanggap sa ating kasalanan o pagkakamali, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Diyos. Gaya ng ginawa ng kitongin na sa kanyang panahon na walang-wala siya, durog na durog siya, kinamumuyan siya at walang gustong tumanggap sa kanya. Sa Diyos lamang siya lumapit. Sa kanyang paglapit, buong pagpapakumbaba niyang binigkas. Panginoon, kung nanaisin mo, mapapagaling mo ako. Isang napakagandang mga salita ng panalangin at paglapit sa Diyos. Hindi demanding, pero may pagpapakumbaba at higit sa lahat yung pagsuko ng buong buo sa kapangyarihan ng Diyos. Tinuturuan tayo ng kitongin na ito na sa panahon na makaranas tayo ng pagkatalo, pagkapigo,
ng pagkawasak, pagkadurog, at rejection, isuko natin ang lahat sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, kailanman hindi tayo niya kinalimutan o pinabayaan. Kaya sa kanyang karanasan ng paglapig, hindi siya binigo ng Diyos. Binigyan siya ng bagong buhay, bagong pagkakataon na muling mabuhay, kapiling ang ibang tao at higit sa lahat, kasama ang Diyos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.